Hi everyone! Welcome sa Jobs TV. Sa mga bagong pasok pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa upcoming videos na aking i-upload. For today's video, tuturuan ko kayo ng iba't ibang paraan para pabilisin ang inyong mga Android phone. Okay, so di ba na-encounter natin na parang ang lag pag naglalaro tayo or kapag nagta-touch tayo ng mga apps. So parang may mga delay or masyadong mabagal ang ating Android phone. Meron akong ilang mga paraan na ituturo sa inyo para pabilisin ang hindi na siya mag-consume pa ng mga data sa RAM. Gawin lang natin is i-click lang natin tong force stop. Ayan. So nakalagay dito, if you force stop an app, it may misbehave. So parang patatahimikin niya yung app na yun. So ipapatigilin niya. So okay lang natin yan. So okay na yun. Hanap naman tayo ng iba pang app na gusto nating i-force stop. So ganun lang guys. Kunwari may mga na-open na kayo na apps. Tapos gusto nyong alisin sa background ng ating device. Ganun lang gagawin nyo. Punta lang kayo dito sa apps. Ayan. So punta lang kayo dito sa apps. Then hanapin nyo lang yung apps na yon, then i-force stop nyo lang. Ayan, so ganun lang guys. Next na ituturo ko naman dito sa battery usage. Parang ganun lang din, ipo-force stop natin pero mas madali dito. Okay guys. So dito makikita mo yung mga nagra-run na app sa device natin. Or kumbaga ito yung mga previews na inopen mo sa device mo or sa Android phone mo. Okay, so ito si Facebook. Ayan, ipo-force stop natin. Ayan, so nakalagay nga dyan, if you force stop an app, it may misbehave. So, okay lang. Okay. Tapos si YouTube, force stop natin. Ayan, same lang din yung nakalagay. So, okay. Ayan, so naka-force stop na si YouTube. Okay, so isa rin yun talaga sa mga nagpapabagal sa ating device. So, next, is ito yung last na ituturo ko sa inyo.
Panoorin niyong mabuti 'to at sundin niyo lang yung mga steps na ibibigay ko sa inyo. Punta lang tayo dito sa settings, tapos hanapin niyo lang yung about phone. Ayan, 'pag nandito na tayo sa about phone, punta tayo dito sa software information. Okay, so hanapin mo yung build number. So kailangan lang natin itong i-click ng 4 to 5 times itong build number para ma-activate yung developer option. So sundan nyo lang ako guys. So click lang natin siya ng 4 to 5 times. So 1, 2, 3, 4, 5. So ang nakalagay dyan is no need. You are already a developer. So nagawa ko na siya before. So hindi ko na siya kailangang ulit-ulitin pa. Kapag nagawa mo na yon, ang next step natin is hahanapin natin yung developer option. Sa akin, meron dito sa system, nandito yung developer option. Yan. Click mo lang yan. Or meron pang isang mas madali na step. Ako na ituturo sa inyo. Dito sa settings, meron tayong makikita na search or yung parang magnifying glass. So, magse-search tayo dito sa mismong settings niya. So, gawin mo lang is i-click mo tong parang magnifying glass. Ayan. So, ang gagawin mo is magta-type ka ng gusto mong hanapin. So, ang kailangan nating hanapin dito is yung developer option. So, ita-type lang natin yung developer option. Developer option. Ayan. So, meron na agad siya dito na suggested. So, i-click mo lang ito. Pag nandito ka na sa developer option, ang unang-una mong hahanapin is yung background process limit. So, scroll ka lang hanggang sa makita mo yung background process limit. Ayan. So, i-click mo lang itong background process limit. As you can see, nakalagay pa siya or nakaset pa siya sa standard limit. So, ang gagawin lang natin is i-click natin or itatap natin yung no background processes. Dito naman sa don't keep activities. So, nakalagay dito, destroy every activity as soon as the user leaves it. Kapag nag-ML ka or nagmo-Mobile Legends ka, kapag nag-switch ka sa Facebook or nag-open ka ng panibagong app, kunwari sa Facebook, kapag binalikan mo yung Mobile Legends, kapag naka-on tong don't keep activities, parang magre-restart yung ML mo. Kumbaga, parang uulit yung ML mo. So, babalik sa umpisa. Parang mawawala yung iniwanan mo na laro. So, kapag naka-on tong don't keep activities na to. Okay, so alisin lang natin to. Huwag natin i-on. Next na hanapin naman natin is yung sa mga animation scale naman tayo. So, itong animator duration scale, yung transition animation scale, at yung window animation scale. So, kailangan lang natin itong i-off lahat. Nakalagay dito is animation scale times 1. Okay, so, i-click lang natin yan. I-set lang natin sa animation off. Okay. O, same lang din dito sa animation, sa transition animation scale. So, kailangan lang din natin i-off ito. Window animation scale, ganun din. Animation off. Ayan. So, para saan ba ito? Mapapansin nyo, di ba, kapag nag-click kayo ng application, parang may konting delay pa siya. Ayan. Kasi, nakaset pa yun sa times 1 yung mga animation scale. So, kumbaga, kapag kinlik mo yung, kunwari, itong si Facebook, pag kinlik mo yan, parang may konting delay pa pag hindi naka-off yung animation scale. So, kanina ginawa natin, di ba, is in-off natin. So, tignan natin kung ano yung mangyayari. Napansin nyo ba, guys? Pag pindot pa lang natin, nag-o-open agad. So, walang delay. Yun yung kagandahan kapag in-off natin yung mga animation scale na yun. Ayan. So, mabilis mag-scroll. Mabilis kang mag-open ng apps. Ayan. So, pag click mo, direkta na agad na magbubukas. Hindi ka mukha nung kanina naka-off na naka times 1 pa yung mga animation scale.
Parang may konting delay pa siya na 1 second bago siya mag-open. Siya nga pala guys, wag nyo i-off tong developer option. Okay? Tignan natin guys yung resulta. Okay, di ba? Mas mabilis na siyang mag-switch. Okay, mag-open tayo ng application dito. So, mas mabilis na siya. So, ayun lang guys. I-try nyo to sa mga cellphone nyo. At hindi nyo na kailangan gumastos pa ng malaki para lang pabilisin yung mga Android phone nyo. Okay? Again guys, subscribe yung ating YouTube channel para updated kayo sa mga upcoming Tagalog tutorials na gagawin ko. This is Jobs TV. Salamat. God bless everyone.